Shalom, Kapiwa! Ngayon ay dadako tayo sa pagtuturo tungkol sa kamatayang espiritual. Ano ang kamatayang espiritual at paano ito napaghahandaan patungo sa ikalawang buhay na kapiling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayang espiritual ay ang pagkawala ng espiritual na buhay ng isang tao na nagbibigay na daan sa pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao. Mga sanhi ng kamatayan ng espiritual. Ang kamatayan ng espiritual ay maaaring sanhi ng mga sumusunod. Una, ang pagtanggi sa Diyos. Ang pagtanggi sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao ay maaaring sanhi ng kamatayan ng espiritual na nasasaad ito sa kanyang salita, ang banal na Biblia. Ang pagkakasala. Ang patuloy na pagkakasala, mga bagay na kumukontra sa kagustuhan, kalooban at kaparaanan ng Diyos, at ang pagpapabaya sa mga utos ng Diyos ay maaaring sanhi ng kamatayang espiritual. Ang pangatlo, ang pagkawala ng pananampalataya, the unbelief, disbelief. Ang pagkawala ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao ay maaaring sanhi ng kamatayang espiritual. Hindi lamang ito maaari, kundi tiyak na ito ay magiging sanhi na tayo ay mapawalay sa Diyos. Mga pagpapakita ng kamatayan ng espiritual. Ang kamatayan ng espiritual ay maaaring ipakita sa mga susunod na paraan. Ang kamatayan ng espiritual, una, ang pagkawala ng espiritual na buhay. Ang pagkawala ng espiritual na buhay ng isang tao ay maaaring pagpapakita ng kamatayang espiritual. In other words, wala ka ng interes sa mga espiritual na bagay. Ito na yung mga sintomas. Ang pagkawalang interes sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, sa pagdalos sa mga gawaing pananambahan, pagpagsamba sa Diyos, at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakilala. Kapag wala na ito sa iyo, ang ibig sabihin ay unti-unti ka nang namamatay spiritually. Then, pangalawa, ang pagkawala ng relasyon sa Diyos. Ang pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano sa buhay na ito ay tiyak na nagpapakita ng kamatayang espiritual. Kumusta ang ating relasyon? Ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagtawag sa Kanya, at patuloy na pagdalo sa fellowship, at pagbabahagi ng salita ng Diyos, at pagpapalakas sa mga kapatiran. Ito po yung mga espiritual na bagay. Ito po yung pagpapakita na nakikipag-ugnayan at meron tayong relasyon sa Diyos. At ang pangatlo, ang pagkawala ng mga bunga ng Espiritu Santo. Ang pagkawala ng mga bunga ng Espiritu Santo tulad ng pag-ibig, pag-asa, at pagtitiwala ay nagpapakita ito ng kamatayan ng espiritual na bagay. Kumusta po ang ating buhay? Nandiyan pa po ba ang bunga ng banal na espiritu, ang kahinahunan, ang kabaitan, ang pagpipigil sa sarili, ang kapayapaan, kakontentuhan? Fruit of the Spirit can be found in Ephesians chapter 5, 19 to 22. At doon po natin makikita na buhay pa nga ba tayo spiritually. Now, let's go to the pagpapakita ng kamatayan ng espiritual sa Biblia. Ang kamatayan ng espiritual ay maaring maipakita sa Biblia sa mga susunod na paraan. Una, ang kamatayan ng espiritual ni Adan. Ang kamatayan ng espiritual ni Adan ay isang pagpapakita ng kamatayan ng espiritual na nagbibigay daan sa pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao. In Genesis chapter 3 verses 1 to 7, pinakita doon na kinain ni Eva at Adan ang bunga ng pinagbabawal ay yung sinabi ng Diyos na sa oras na hipuin o kainin niyo ito, kayo ay mamamatay. Doon na po nagsimula ang pagkawalay ng tao sa Diyos spiritually. Pangalawa, ang kamatayan ng espiritual ng mga Israelita.
Ang kamatayan ng espiritual ng mga Israelita ay isang pagpapakita ng kamatayan ng espiritual na nagbibigay daan sa pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao. According to Exodus 32:1-35, na kung saan ang mga Israelita ito, hindi lamang sila lumayo sa Diyos, kundi sila ay nagpatuloy sa pagkakasala, pag-disobey sa mga pinag-uutos niya. Kaya nga sa galit ng Diyos ay ipinakain sila mismo sa lupa. Ibig sabihin ay nabiak ang lupa at yung mga lumabag sa 10 utos, doon po sila nahulog. Pangatlo, ang kamatayang espiritual ni Jesucristo. Ang kamatayan ng espiritual ni Jesucristo ay isang pagpapakita ng kamatayan ng espiritual na nagbibigay daan, pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay. Ngunit nagbibigay din ito sa pagkabuhay na muli at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 19:30 at unang Korinto 15:3-4. Tinutukoy po rito ang kamatayang espiritual na si Jesus po ay namatay nang dahil din po sa daladala niya ang kasalanan ng tao. Kaya nga doon sa krus ng Kalbaryo na naramdaman ni Jesus ang pagtalikod sa kanya ng Ama. Dahil hindi sa kanya mismo, kundi dahil sa kasalanan na dala-dala niya. Kaya nabanggit niya, Father, Father, why thou hast forsaken me? Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yung po ang pagkawalay ng Diyos kay Jesus Christ. At yun lamang po ay nangyari, pansamantala, dahil nung binabata ni Jesus Christ, dala-dala niya sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan, siya naman po'y namatay at inilibing at muling nabuhay upang makompletuhan ang pagliligtas niya. At doon po ginawa si Jesus o nangyari na tinanghal siya bilang pinakamataas na Diyos at pinakamataas ang kanyang pangalan. At ng lahat ng nilalang ay sasamba sa kanya bilang isang Panginoon. So, pagpapakita ng kamatayan ng espiritual sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Ito nga po yung bagay. Ang kamatayan ng espiritual ay maaaring ipakita sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa mga sumusunod na paraan. Una, ang pagtuturo tungkol sa kamatayan ng espiritual. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo tungkol sa kamatayan ng espiritual na nagbibigay daan sa pagkawala ng relasyon sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa buhay ng tao. Sa Matthew 13:1-23, Mark 4:1-20, Luke 8:1-15. Nawawala ang tao sa relasyon niya sa Diyos kapag siya ay nagpapatuloy na lumabag sa mga utos at hindi sundin ito. Namamatay siya spiritually. Pangalawa, and which is the final, ang pagtuturo tungkol sa pagkabuhay na muli. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo tungkol sa pagkabuhay na maguli. Kailangang mabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Kasi nung kanyang kamatayan, na nagdala ito sa binata niya ang kasalanan ng tao, dinala niya sa krus ng Kalbaryo at dinala rin niya doon sa libingan. Nang sa ganon, ang kamatayan na siyang nakapagpalayo sa presensya sa Panginoon, kung tutusin, sa Diyos Ama, dahil nga sa kasalanan nating mga tao na lubog at nailibing. Subalit nung mabuhay na maguli siya, nakakonek muli tayo sa Panginoong Ama. Kaya naman, ang kamatayang espiritual ay nagsasabi lamang na ang buhay mo at buhay ko ay malayo tayo sa Panginoon o hiwalay tayo sa Panginoong Diyos. Yan po ang ibig sabihin kahit nabubuhay tayo spiritually. Balit, kung ito naman po ay may personal na relasyon na tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya at pinagsisihan ng ating mga kasalanan, tayo po ay may connection at may buhay na walang hanggan. Kapiwa, ang buhay na pinagpapala ay buhay